So right now, the title of my message is Staying Out of Your Comfort. Okay, staying out of your comfort zone. So the Bible will tell us that staying in the comfort zone is not okay. Because God will always has His plans at minsan ang plano ng Diyos ay umalis tayo doon sa lugar kung saan ay hindi nagaganap yung kalooban ng Lord. That's why we need to stay out of it. Ibig sabihin, kailangan umalis ka doon because sometimes comfort zone ay walang growth. Actually, in comfort zone, walang growth na nangyayari. Alright, so before we proceed on this one, let's read in Genesis chapter 12, verse 1 to 8. This is a story of Abram. God called Abram. Okay, si Abraham. Kung paano siya tinawag, paano nag-umpisa ang pagtawag sa kanya ng Panginoon, at paano siya sumunod. And the rest is history kung paano siya nagtiwala at nanampalataya sa Diyos. But it started here in Genesis chapter 12. Let's read. Verse 1, the Lord had said to Abram, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all the peoples on earth will be blessed through you." So Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. He took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possessions they had accumulated, and the people they had acquired in Haran. And they set out for the land of Canaan, and they arrived there. Abram traveled through the land as far as the site of the great tree of Moreh at Shechem. At that time, the Canaanites were in the land. The Lord appeared to Abram and said, "To your offspring, I will give this land." So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. From there, he went on toward the hills east of Bethel and pitched his tent, with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. So as we can see here in the story, tinawag si Abram, tinawag ng Lord to get out of his country in Haran. Haran is in Saudi Arabia. Okay, so bandang north siya from the Canaan or yung Israel ngayon. So tinawag siya ng Lord galing mula doon, and God asked him to get out of his country. Okay? What do you mean by that? Ibig sabihin, umalis ka dun sa bahay, sa tinitirhan mo, sa magulang mo, okay? Kung saan doon siya komportable. Kumbaga, doon, sabihin natin, doon siya lumaki, doon niya alam yung klase ng pamumuhay. Pero ang ginawa dito, hindi lang siya sinabihan or binigyan ng instruction ng Lord. As we can see on the next verse, binigyan din dito si Abraham ng magandang pangako. At ano yung pangako ng Lord sa kanya? I will make you a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. And I will bless those who bless you, and curse those who curse you, and all the people on earth will be blessed through you. So napakaganda ng pangako kay Abraham. Una, instructions na umalis siya, which is medyo kumbaga para sa atin na hindi komportable doon sa gagawin na yon, medyo magdadalawang isip ka. Pero sinugundahan yon ng pangako ng Panginoon. Anong pangako niya? I will make you a great nation. Ibig sabihin, sa mga buhay ni Abraham, sila-sila lang gagawin niyang isang malaking bansa. Hindi lang isang malaking bansa, kundi a great nation, dakilang bansa. Okay? At pagpapalain sila. Andoon yung pagpapala ng Lord, and at the same time, yung kanyang pangalan ay makikilala sila, at magiging bansa sila, at magiging pagpapala sila. So isipin mo yon, hindi lang inisip ng Lord na pagpalain ang buhay nila, kundi
ibig sabihin, darating sa punto na ang pagpapala na ibinigay sa kanila ay magiging pagpapala din sa ibang tao. Okay? And even those who curse them will be also cursed. Ibig sabihin, protektado sila. Kapag may gagawin tayong isang bagay na minsan nakakatakot na hindi natin kayang gawin sa Panginoon, ang ipinangako ng Diyos, nandoon lagi ang kanyang proteksyon. Yes, there will be challenges, there will be opposition. Talagang merong aatake sa'yo, merong may ayaw sa'yo, merong magka-curse sa'yo, pero sabi ng Lord, hawak ka sa kamay niya. Diba? And all the people on the earth will be blessed through you. Ito yung pinakamaganda dito. Pagpapalain niya ang mga tao sa buong mundo dahil sa pamilyang ito. Okay? So as we can see here, after this, nung binigyan ng pangako, pumunta, umalis, at pumunta doon sa land of Canaan, kung saan sabi ng Lord na ito yung lupa na ibibigay ko sa inyo. At alam niyo anong ginawa ni Abraham? He set an altar. He worshiped the Lord. So, ito yung gustong ipaalala sa atin ng Panginoon. When He has a plan, una niyang ginagawa sa atin ay binibigyan niya tayo ng instructions. And sometimes, these instructions are, ito yung mga instructions na ayaw nating gawin. Bakit? Kasi may mga bagay tayong nakasanayan. May mga bagay tayo na alam na natin. Okay? O kumbaga, ito yung tinatawag nating comfort zone. Ano ba ang mga rason bakit ayaw ng tao umalis sa comfort zone? Number 1, a familiar environment where activities are well-known and predictable, offering a sense of safety and stability. Ang tao gusto niyan, stable ang buhay, safe. Yun lagi ang gusto ng sanay siya kung saan okay na ako dito, safe ako dito, stable na ako, may kinakain ako, importante, nakakakain ako 3 beses sa isang araw, nakakatulog ako. Minsan ganyan ang iniisip ng tao. Kapag natagpuan niya yung isang environment na ganyan, okay na siya. Walang problema kung makita mo yung mga ganyang klaseng environment. Kaya lang, kapag yan ang nagiging rason para ikaw ay hindi na kumilos at gawin yung pangako ng Diyos or yung plano ng Diyos, ikaw ay nagiging stagnant. Okay? Ibig sabihin, nagiging familiar ka na sa environment na yon. Yung mga activities, yung mga gagawin, alam mo na. Alam mo na, kailangan mo nang gawin yung ganito, gawin mo yung dito. Kasi, kabisado mo na yung environment. Number 2, people can prevent the feelings of stress and anxiety that often come with uncertainty. Kaya gustong-gusto ng tao ang comfort zone kasi ayaw nilang ma-stress. Ayaw nilang magkaroon ng depression or anxiety. Kasi nakaka-stress naman talaga kapag may pinagawa sa'yo ang Lord na something nakakaiba na hindi ka pamilyar. And that is something stressful. Minsan, siguro sa isang buhay mo, you're not familiar or you put risk sa ginagawa mo. Pero dumating ang maraming panahon, naging komportable ka doon, pero may pinapagawa ang Lord sa'yo. Minsan, ayaw natin gawin yun because ayaw natin maramdaman ulit yung stress na yon. Ayaw natin maramdaman ulit yung anxiety na dala-dala ng mga uncertainty. Pero anong sabi ng Lord? You just have to trust Him. Manampalataya ka. And comfort zone allows for routine tasks to be completed quickly and with minimal effort. Kapag tayo na sa comfort zone, ayaw na natin magtrabaho ng mas malaking effort. Minimal effort. Kasi kabisado mo na eh. Alam mo na yung gagawin mo. Kabisado mo na yung lugar na to. Alam mo na kung saan uulan, saan aaraw. Alam mo kung saan ka magsasampay. At kung may mga challenges man sa panahon, alam mo kung ano yung klase ng gagawin mo. So, ganun. Ibig sabihin, minimal na lang yung effort. Ayaw natin mag-effort ng mas, kasi when you are tasked to do something great or big or something that you are not familiar, of course, there will be a great effort. Magpaplano ka, titignan mo yung mga resources mo, talagang you will calculate all the risks. And of course, within familiar routines and activities, individuals feel more in control. Kapag kasi tayo nasa comfort zone, gusto natin kontrolado natin. Kapag nasa comfort zone natin, para nating sinasabi, Lord, it's not you, but it's me who is in control. Kasi ayoko muna ng stress, ayoko muna ng magkaroon ng anxiety, ayoko muna magkaroon ng maraming effort. Gusto ko, ito lang muna yung effort ko, ito lang muna.
bugbog na ako sa maraming problema or ano. It's like telling God na, Lord, ako munang may hawak ng buhay ko. So when you choose to stay in your comfort zone, it's like telling God that, Lord, I am in full control of my life. So yun ang hindi maganda kapag tayo ay nasa comfort zone. We are just allowing ourselves to be God in our environment. We are allowing ourselves to be God in our own life. May pangako ang Diyos pero you want it in your own way. May plano ang Diyos, may kaparaanan ng Diyos, pero mas gusto mo na susunod ka pa rin. Mas gusto mo yung kaparaanan mo, yung sarili mong understanding, karunungan, ikaw pa rin ang nasusunod. Kaya ang nangyayari, we stay in our comfort zone. But God is telling us, just like Abraham, go out from your country. Go out from your comfort zone. Because meron akong magandang pangako sa iyo, magandang plano. And it takes you and I to partner with God, to trust Him, to make it possible. Bakit nga ba tayo tinatawag ng Lord to out of our comfort zone? Number one, to fulfill His calling and purpose. That's number one. To fulfill His calling and purpose. God's calling often pushes us beyond our natural abilities and comfort zones so that His power, not ours, is evident. Okay? So, kung may plano ang Diyos at gusto niyang ma-fulfill yung kanyang plano, yung dakilang layunin sa buhay natin, He will ask us to go out of our comfort zone. Yung mga abilities, yung mga skills na natutunan mo for a certain season, it's now different when God asks you to go out of your comfort zone. Why? Kasi may mga bagay na hindi mo kaya. May mga sitwasyon na alam mong hindi ka familiar. Lord, I'm not familiar with this place. I'm not familiar with these people. I'm not familiar with this klaseng plano. It's okay kapag may nakakaramdam tayo ng ganon. Kasi ito ay pag-amin na hindi natin kaya sa sarili nating lakas, sarili nating karunungan. That's why this is an opportunity for us to trust God. Lord, I'll trust you. Lord, ito lang yung kakayahan ko. Ito lang yung abilities ko. Ito lang yung meron ako. Pero alam mo, sa mga panahon na yan, diyan mo pwedeng pagkatiwalaan ang Diyos. Number two, God wants us to go out from our comfort zone because God wants us to grow our faith. Gusto niya matuto tayo. Ayaw niya na mag-retain ka, maging stagnant ka, nandun ka sa same level. Stepping into the unknown allows us to experience God's presence in new ways, strengthening our faith through obedience. Amen? Kasi si Abraham, nung siya ay sumunod sa Lord, sumunod siya kay Yahweh, 75 years old siya, umalis siya doon sa kanyang lugar. Isipin mo, tandaan niya na 75 years old, but he's willing to take new risks. He's willing to take new experiences with God. Pero doon niya mas nakilala at mas lumalim yung pagkakakilala niya sa Panginoon. Diba? At pinangakuan siya ng anak kahit ang tagal-tagal. Pero doon niya natutunan na magtiwala sa Diyos. Marami rin siyang kapalpakan, marami siyang pagkakamali. Pero sa mga panahon na yon, doon niya mas natutunan at mas nakilala ang Panginoon. At doon mas lumalim ang pananampalataya niya. Why? Kasi nung dumating ang panahon, nung ibinigay ng Diyos ang kanyang anak, there was a time that God asked for His son. Ito yung pinapanalangin mo, Abraham. Ibinigay ko yung anak na si Isaac. Pero dumating ang panahon, sabi ng Lord, Abraham, ibigay mo sa akin si Isaac. Alam niyo kay Abraham, naging madali para sa kanya yon. Para sa atin, parang napaka-imposible nun. Ang hirap nun kasi anak mo, tapos pinanalangin mo, tapos bigla na lang, you have to release it and give it back to God. Pero alam niyo, natutunan niyo ni Abraham. Why? Because he was tested by God throughout the process. Ibig sabihin, nag-grow ang kanyang pananampalataya. Hindi aabot sa ganong level ng pananampalataya na andaling ibigay ni Abraham ang kanyang anak para sa Diyos. Dahil sa haba ng panahon natutunan niya na ang Diyos ang siyang may akda ng lahat, ang Diyos ang nagbibigay, siya din ang may karapatan para kunin ito.
Kaya natutunan ni Abraham na, Lord, ano man yung mawala sa akin, kunin sa akin, alam ko lahat ng ito galing sa iyo. Natutunan ni Abraham yun, hindi lang one day. It took him years. It took him a lot of experiences, a lot of new risks, a lot of faith, a lot of testing para siya ay mag-grow at mag-mature sa kanyang pananampalataya. Number 3, why God wants us to call out of our comfort zone to bring Him glory. There is no glory in staying in our comfort zone. Dahil wala namang mangyayari eh. So, there's no glory in that. Minimal effort, predictable yung mga activities and everything. You are in control. At kung may mangyari mang maganda, then it's all about your glory. But this is about the glory of God. When we succeed in situations where we initially feel inadequate, it's clearly that God is working, giving Him all the glory. Diba? Kapag may mga bago tayong experiences, bagong karanasan, mga bagay na minsan nakakatakot tignan, pero ito yung panahon kung saan mananampalataya ka, magtitiwala ka, magdedepend ka sa Lord, you will seek Him. You will seek His wisdom, you will seek His strength. Diba? At doon naman, ipinapakita ng Diyos yung kanyang sarili. Pinapakita niya yung kanyang kapangyarihan. Pinapakita niya yung mga imposibleng bagay na kaya niya palang gawin. So, anong nangyayari? Ibig sabihin, mas naluluwalhati ang Diyos. Na ang Diyos ang may akda ng layunin na ito, siya din pala ang magbibigay ng mga pangangailangan natin doon sa layunin na yon. At pinapakita ng Diyos na it's all about Him. Okay? It's not all about us. Kailangan lang natin makipag-partner sa Diyos. Kailangan lang natin manampalataya at dumepende sa Kanya. And the last one is to extend our influence. God can use a willing person to move beyond their comfort zone to reach others with the gospel or a message of hope. Katulad ni Abraham. Sabi ng Lord, Abraham, I will bless you and you will be a blessing to others. Your name will be great. Diba? At ang sabi, through you, others will be blessed. All the people of the earth will be blessed through you. Ibig sabihin, hindi lang iniisip ng Lord yung sarili mo, yung plano niya o yung layunin mo sa buhay niya, kundi mas malawak pa. Gusto niya mas makilala ang Diyos sa pamamagitan ng buhay mo, sa pamamagitan ng testimony mo, kung saan pinakita ng Diyos yung kanyang kakayahan, yung kanyang glory, yung kanyang power, para makita ng ibang tao na merong buhay na Diyos na kumikilos sa buhay mo. Para sila ay pagpalain. Hindi lang ikaw ang may kailangan sa Diyos. Pati yung mga nasa paligid ni Abraham, kailangan ng Diyos. Mas nakilala si Yahweh dahil sa buhay ni Abraham. Dahil si Abraham nanampalataya, nagtiwala, lumakad sa Diyos, lumago sa kanyang pananampalataya. Hindi lang siya ang nakakita nun sa sarili niya, kundi yung mga taong nasa paligid niya, pamilya niya, hanggang sa lumago ang kanyang pamilya. May mga tao nasa paligid natin na tinitignan lang tayo. Nakatingin sa atin, pero yun pala ang buhay natin ay nagiging mensahe pala sa ibang tao. And it starts with staying out of your comfort zone. Minsan kailangan lang natin lumabas sa comfort zone natin. Ano yung mga bagay na hindi mo pa ginagawa, na kailangan mong gawin? Mga bagay na dapat ginagawa natin, na sinasabi ng Lord, gawin nyo na. This is our time. I'm blessing you. You are a blessing to many, and all the people of the earth will be blessed through you. So hindi ka dapat matakot. Kasi nandun ang kamay ng Panginoon, nandun ang protection ng Panginoon, nandun ang pagpapala ng Panginoon, nandun ang kanyang karunungan, nandun ang kanyang kalakasan. Kaya ibig sabihin, kailanman ang mga Kristiyano, ang mga disipulo na gumagawa ng plano ng Diyos, kailanman ay hindi magkukulang. Laging sapat ang kanyang biyaya at magagampanan natin yung pinapagawa ng Lord. God is reminding us to stay out of our comfort zone, because this is a place where there is no growth, there is no new experiences, no new testimony, at gusto ng Diyos, laging nararanasan ng kanyang anak ang kanyang kaluwalhatian. Amen? So,
I hope that this message talks to your heart, talks to you on how are we going to fulfill the plans of God in our lives. Amen? So shall we pray? Father God in heaven, I just thank you for your word, O God, reminding us, Lord, that there's danger in comfort zone. There's danger staying there for so long, O God, that there is no growth. And even our faith, O God, will be at risk because you want us to grow deeper in knowing you, dependent on you, O God. Lord, thank you for reminding us to do new things. Lord, alam ko may mga takot kami sa mga puso, sa mga isipan namin, Lord, kapag gumawa kami ng mga bagay na hindi kami pamilyar, Panginoon, mga bagay, Panginoon, ng mga bago. Pero Lord, maraming salamat dahil muli pinaalalahanan mo kami na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng karunungan sa lahat ng gagawin namin. Kailanman, Panginoon, hindi kami magkukulang. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil muli mananampalataya kami, magtitiwala kami, Panginoon, at hindi kami matatakot gawin ang mga bagay, Panginoon, lalong-lalo na mga bagong bagay, Panginoon, mga bagay na hindi pa namin nagagawa, Panginoon, that you want us, O God, to do. And this is for your kingdom, O God, to fulfill your purpose in our lives. Lord, thank you for blessing each one of us, O God, and even to those who are online. Maraming salamat, Panginoon, dahil bibigyan mo sila ng panibagong kalakasan, panibagong pag-asa, Panginoon, na merong mga bagong karanasan na pwede namin, Panginoon, na maranasan sa iyong kapangyarihan, Panginoon, sa iyong makapangyarihang kamay. Maraming salamat, Panginoon. Even this day, O God, Lord, I speak blessing to your people and favor. In Jesus' name we pray. Amen and amen.